tsaka conjugate. Actually, medyo tricky to. Pero kung magaling ka sa factoring, hindi ka mahirapan. So, for example, meron tayong square root of 3/4. So, ang sagot natin sa square root of 3/4? Baka may idea. 8 tayo nag-start. So, meron tayong square root of 3/4. Ano kayong sagot? Baka may idea lang. Actually, mga ginagawa ko dito puro pang review lang naman, mga fundamentals. Pero maganda naman yung malaman. Square root of 3/2 to square root of 3. Ano kaya? Square root of 3/2. Ang iba. Square root of 3/2 daw. 3 square root of 2. Sabig sabihin, eto pwede natin to isulat. Tandaan na, para may preview. Di ba sa exponent natin, kapag meron tayong 1/4, tapos naka-square to, naka-squared yung fraction mo, minumultiply natin to na 2 sa numerator tsaka sa denominator. Hindi pala minumultiply. Ini-square natin to. Paano ba explanation nun? Yung exponent ng numerator tsaka denominator, minumultiply natin tong 2. Ibig sabihin, tama ba pagka-explain ko? Which means, magkakaroon ka ng 1 squared. Ganito yung tsura niya. Pares lang itong dalawa. Wherein pwede itong maging 1, tapos magiging 16 to. Ito yung final answer natin dyan. So, ganun din sa radical. Ibig sabihin, dahil lahat sila naka-radical sign, pwede mo ito paghiwalayin as negative square root of 3, tapos square root of 4. So, ngayon, dahil perfect square si square root of 4, pwede mo isulat as 2, di ba? Kasi mabenta na yung kanina pa eh. Yung square root of 4. Alam na natin yung perfect square yun eh. So, ito yung magiging final answer natin. So, pares lang to yung ganitong process. Basta kapag pares sila may radical, ganyan ginagawa. Tsaka bawal sa radical, sa tawag dito. Charot ano. Bawal. Bawal may radical sign sa denominator ha. So, for example, meron tayong 3. Square root of 3/5. So, anong sagot natin dito? So, di ba pwede natin tong square root of 3 tas square root of 5. So, sabi ko nga, bawal siyang may radical sign sa denominator. So, ibig sabihin, kailangan natin tong i-rationalize. Pag sinabi nating rationalize, ito magandang gamitin to kapag sa mga monomial lang o isang term lang yung denominator. So, para matanggal yun, kailangan mo siya i-square root din or multiply sa square root of 5. So, ibig sabihin, multiply mo na lang. So, tapos na tayo dun, di ba? Sa multiply. Ibig sabihin, direct multiplication siya sa fraction. So, magkakaroon ka ng square root of 15. Tapos, square root of 25. Wherein, yung square root of 25 is perfect square, which is 5. Then, magkakaroon tayo ng square root of 15. Kasi yung square root of 15, simplified form na siya. So, ngayon, dahil wala na tayong radical sa denominator, ito na yung final answer. Naintindihan yan? Bahala kayo kung hindi nyo naintindihan. So, number 2. Okay na yan sa rationalize. What if ganito naman? Marami tayong what ifs. Paano ba example? Wait lang. So let's say meron tayong 2 over cube root of 4. So may radical pa rin tayo sa denominator. Saan natin siya i-rationalize?
Ibig sabihin, kailangan mawala yung radical sign, no? So, ibig sabihin, i-rationalize natin siya by what? Saan natin siya i-multiply? Cube root of what? Na kailangan magkaroon ka ng perfect cube. Sa square root kasi, kailangan talaga parehas na number. Kasi pag yung parehas ng number, magkakakuha ka ng perfect square. Pero dito kasi, cube root to. Ibig sabihin, kailangan mo i-multiply yung force sa number na sa loob na kung saan magiging perfect cube. Yung final answer. Ibig sabihin, multiply mo lang sa 2. Kasi, yung 4 times 2 natin is 8, di ba? Yung 4 times 2, 8. Wherein yung 8 is 2 times 2 times 2. So, ibig sabihin, pag nilabas natin tong 2 na tatlo sa cube root natin, makakabuo ka na ng perfect cube, di ba? Basta ganun siya. Which means, wait lang. Yun. Which means, pwede na itong maging 2 cube root of 2. Minultiply natin directly. Tapos, yung denominator natin magiging cube root of 8. Then, yung 8 is perfect cube, which is 2 cube yun. Or 2 times 2 times 2. So, magkakaroon tayo dito ng 2. Ito pwede ito maging 2 times 2 times 2. So, dahil cube root yun, magkakaroon ka doon ng 2 na lang. Lagay mo dito yung 2. Then, lagay mo dito yung numerator. So, pwede ito makancel kasi nasa labas. Wherein yung final answer natin magiging cube root of 2. Ito yung magiging final answer. Pwede ito makancel lang yung sa labas. Pero yung sa loob hindi. Cube root of 2. O, di nakakalagay ng maliit na number. Nakakalagay naman ng maliit na number na 3. Anyways, ganun siya kapag cube root naman. Ibig sabihin, kailangan tatlong magkakamukha. Pang grade 9, pero sa ano to sa algebra. College algebra. Para fundamentals. Sandabi. Okay na to. Nagkatampo na si Eka, oh. Tampo yarn. May space pa eh. Last na. Sige lang natin kakalas. So, number na to. Basta ako number man. Let's say meron tayong, ang hirap mag-isip ng given. Wala pa tayong conjugate. So, let's say meron tayong 2 over 3 plus square root of 2. So, ito naman, conjugate yung ginagawa. Conjugate pala to. Basta conjugate. Pag conjugate naman yung ginagawa, ibig sabihin, meron ka doong operation or meron kang plus minus sa denominator tas may radical sign. Katulad nito, meron kang radical sign tas meron kang plus. Ibig sabihin, ang kailangan mo dyan, i-multiply mo yan sa conjugate nya. Yung denominator, ibig sabihin, multiply mo yan both by opposite operation lang. Pero same yung itsura ng sa denominator. So, kung ano yung ginawa mo dito, ganoon din sa numerator. Papangit na yung sulat ko. Yan, pangit naman talaga. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 2 over 3 plus square root of 2 times 3 minus square root of 2 over 3 minus square root of 2. Kumbaga, kung plus to, pagdating dito, pag kinonjugate mo sila, magiging minus. So, ngayon, ito kasi difference of 2 square na, di ba? Yung denominator. Wherein, yung numerator natin, multiply lang natin. So, i-copy ko lang muna, ano? Para maintindihan. Tapos, yung denominator natin magiging 3 plus square root of 2. Tapos, 3 minus square root of 2. So, pinagkasama ko lang sila muna para hindi magulo. Ngayon, itong numerator natin, anong magiging sagot natin sa numerator? Sa numerator muna tayo. So, yung numerator natin magiging, ang galing Ang galing.
So, ano maging numerator natin? 3 yung numerator? Hindi. Numerator lang tayo ha. O, distribute mo lang yung number sa labas. So, pag dinistribute mo to dito, ano magiging sagot? Diba 2 times 3 is 6? Then, ito naman, multiply mo rin dito. So, anong sagot natin sa 2 times negative square root of 2? Negative square root of 2. Yun. Magkakaroon tayo ng, tama si Kin, tsaka si Francis na. So, magkakaroon tayo ng minus 2 square root of 2. Ibig sabihin, ito kasi yun, di ba hindi na wala naman tong square root? So, sa number mo lang siya sa labas i-multiply, hindi sa loob. Naguluhan. Tulad na ito, yung ginagawa natin dito sa kanina sa multiply. Ang minumultiply lang natin yung mga whole numbers sa whole numbers o yan sa labas. Tapos sa loob naman sa loob. So, kapag meron ka sa labas, sa loob, pagkasamahin mo lang yun. Nasundan? Nasundan ba? Pwede mo i-multiply yung whole number tsaka radical, pero magkatabi lang sila. Hindi mo kunyari, meron kang 3 tapos times square root of 2. So, pwede yung pag-multiply. Kaso, ganyan na itsura nila. Naintindihan? Gets ba yun? So, yung denominator natin, so, ngayon, eto, anong magiging sagot natin dito sa denominator? So, anong magiging sagot natin sa denominator? Negative 9 square root of 4. Popoil method, sabi ni Eka. Pag pinoil method natin sila, anong magiging sagot mo? Anong magiging sagot nyo? Three plus 2, 9 minus square root of 4. Simplify para isahan na lang. Kung kaya i-simplify, simplify na. So, sige na nga, ako na nga. Ito kasi difference of 2 square. Pag sinabi nating difference of 2 square, parehas ng laman, 3 tapos square root of 2, 3 tsaka square root of 2. Ang kailangan mo lang i-multiply yung dalawang nauna, yung 3 times 3, magkakaroon ka ng 9. Tapos positive square root of 2 times negative square root of 2 lang, magiging negative square root of 4. Wherein yung 4 natin is perfect square, di ba? Which is 2. So magkakaroon tayo ng 6 minus 2 square root of 2 over 9 minus 2. Sundan? Pero hindi pa yun tapos sa wherein yung 9 minus 2 pwede natin masimplify, magiging 6, copy lang yung numerator, tapos ito magiging 7. So ito na yung magiging sagot.